yung mga brand new parts natin para sa LC105 project. So, in-order natin ito kay Boss Lenore Toyota. So, pag baliktad ulit, Ronel Toyota. So, kailangan nyo ng brand new parts para sa mga Land Cruiser project nyo. So, hindi lang Land Cruiser, para sa mga Hilux, mga ganon. LN106, 166. Ito yung brand new grill kasi nagka-problema tayo dun sa LC105 kasi facelifted siya. So, akala ko headlight lang ang kailangan palitan. Yung pala, kailangan din magpalit ng grill, kailangan din magpalit ng apron sa baba. Tapos bukod dun sa headlight at clearance light. Kasi nga, isang buo yun. Tapos ito, kahiwalay, yung pinaka-original niya. So, yung set na yun, either bebenta natin or kung may naghahanap sa inyo, yan, offeran nyo ako. Dahil yung old na parts, yan, so, let it go natin. Nag-iisip nga rin ako dahil mas pogi talaga yung second gen. Pero dahil ito nga yung spec na build natin, OEM ang inaatake natin. So, sabi ko, sige, try naman natin go back to stock route. So, ito yung emblem para sa grill. So, magkahiwalay yan. So, pag in-order mo, ayan. So, brand new. Para yung mukha niya, brand new talaga halos. So, pagka after ng paint restoration, magmumukha talaga siyang bago. Pero hindi naman lahat. Pinalitan natin. Yung fog light, depo yung nakalagay. Lalagyan natin ng fog light cover. Order na rin tayo nun. Hopefully, makuha natin bago siya i-paint para makita na natin yung mukha. Tapos, ito yung sa likod. Kasi medyo may damage lang yun. No? Nag-inarte lang ako. Pero pwede pa naman yun. Sabi ko, para medyo bago na talaga. So, yan. Brand new na barn door opener. So, yan. Meron siyang tindutan dyan. Bagong-bago yung dating. Magastos. Kasi ito yung mga set ng headlight natin. Pinakita ko sa inyo na nakaraan. Basically, brand new lahat yan. So, ito yung clearance light. Saan malalaman mo kung original siya, nakalagay dito Toyota. Kasi yung mga reproduction, ang nakalagay, depo. So, di ko alam kung brand yung depo, pero usually yun yung nakalagay pagka reproduction parts niya. Tapos, mas madali siyang manilaw, tapos nagkakaroon siya ng mga lumot, katulad ng spotlight natin ngayon, saka yung clearance, yung headlight naninilaw din. Siguro plastic, kasi itong first gen na headlight, glass. Ito plastic yata itong clearance. Pero yung isa glass. So feeling ko kaya siya mas mahal kaysa dun sa facelift version. Dahil yun nga, bukod sa mas rare, ano siya, made out of glass. So tiba yun. Hindi mo na kailangan i-top coat dahil talagang si glass, hindi naman talaga siya naninilaw. Update sa mukha ni LC105. Interior, ongoing restoration tayo. Mabalik lang sa stock. Ngayon, kinakabit na ni Tito yung mga knuckle kit. In-order din natin kay Boss Lenore. Mga oil seal, mga brake pads. Nag-ano na rin tayo, nagpalit na rin yata tayo dito. So, more on mechanical, interior, saka yung cosmetics natin final, paint. So, babalik tayo doon sa pinag-restaurant natin kay LC80, kay Paint Tricks. So, siya tutulong sa atin dito. Dahil, ang ganda ng ginawa niya dun sa last na project natin. Check this out. Okay! Look. Ang problema lang naman ito sa paint is ito. Bukod sa, syempre, luma na. Napapansin tayo na parang pasimula na nag-ano. So, yan. Mga ganito. Pero, overall, presentable pa naman siya. Kung nirabing to binaping, pwede pa. So, gagawin natin, kabit muna lahat ng pyesa. Hopefully dumating na rin yung mugs pala. Order ako ng mugs. So, makita natin yung tindig niya bago natin ipasok sa paint. Pero kung hindi man, edi una na natin sa paint. Medyo matagal kasi yun. Kaya gusto ko lang makita at madrive sana bago natin siya i-dalhin doon. Ayan, let's go.